Ang problema, nung time na nagkasakit ang daddy, ubus ako to. Ubus ako. Pero nilaban ko tatay. Pero ubus. Pero okay lang. Okay lang. Okay lang eh. Good fight. Oh, it was a good fight. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, ano pinaglalaban mo? Ngayon? Oo. Matatahol. Mana tayo doon sa next question ko. Since kasabi mo pa lang yun, kunwari, si mami mo, si Pukito, nandyan. Diba? Sa inaabot mo ngayon, diba? Ano sabihin mo sa daddy mo ngayon? Next question. Next question, as a husband. As a husband. Ayan. Kasi, nakilala ko yung wife mo eh. Sobrang bait. Kasi after nung kinasal ka, wala na akong narinig sa'yo. Alam mo, tol, nung nagpakasal ako, kasal na lahat ng kapatid ko. So, syempre, it's time for me naman. Tapos, yung time na yon, medyo nasa ilalim ako ng bola nun eh. Lahat ng bisyo na sa akin. Alam mo yun, kung hindi ko napakasalan yung asawa ko, wala ako dito siguro ngayon sa status na ko. I owe everything to my wife. Abait, di ba? Asawa ko dito? Huwag mo gagalitin. Oo. Ganun, gagalitin ang asawa ko, tol, Batanggenya yun. Pare, may two sides of the coin eh, di ba? At saka tol, hindi ako yung perfectong asawa. Siyempre may flaws yung marriage namin, pero we make it work. You have to make it work. Important. Yes, you have to make it. Kasi naniniwala ako sa isang kasal lang. Kasi yun ang nakita ko sa mga magulang. You have to align everything, actually. Hindi fix. Yung fix kasi, pag sinabi mo fix, patag lahat yan eh. Hindi, you have to align it. Dahil may mga baliko yan eh. Doon sa pinagdadaanan ko ngayon ha, dahil actually alam mo, 24 years na kami ng asawa. Oh. So, matagal na din. 3 years bago pa kami nagkaroon ng Ashley noong time na yun. 3 years. Sinalo pa rin ng misis ko yung mga kalokohan ko. Basta ang usapan namin, pag nagkaanak kami, titino na ako. Tap na. Wala. 3 taon bago lumabas to. Buti na tiis ng misis ko. 3 taon. Nung lumabas yung anak ko, I have to do my part. Tapos, 4 na taon akong nag-alaga ng anak ko kasi wala akong trabaho. Binuhay ako ng misis ko. Sobrang support talaga. Ito pare. Walang yan talagang ano yan. Walang ano yun, tol. Hindi ko nakitang pagod ang misis ko. Hindi ko nakitang hirap yung misis ko. Tuloy lang siya, tatrabaho lang siya. Nag-aalaga naman ako. Kaya nung time na medyo nahanap ko na yung sarili ko, na naayos ko na yung mga bagay-bagay sa buhay ko, ako naman. Tama. So ngayon, ayan. Pero hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin misis ko. Actually, pinatitigil ko siya 2 years ago. Sabi ko, sige na, kaya na naman siguro natin. Sabi niya, hindi. Okay na ako. Basta gawin mo yun. Basta siya, may sarili siyang goals. Brother, sa mga nanonood sa atin ngayon, yung mga youth ngayon, since mga youth ngayon nakadikit sa cellphone. Actually, okay naman yung ibang feed sa phone. Okay yan, may phone kayo. Mga kabataan, ito, tandaan nyo. Yung respeto, kung sinong kausap nyo, kung sino yung mga kasama nyo sa trabaho, you always have to give respect. To have respect. Yeah. Diba? Ibabalik kasi sa inyo yun eh. Pag nakita mong, ito na lang, bigyan kita ng example. Tirsa Cruz III, kung, siyempre may edad ng Tito Pipo. Pero he can move. Pero, yung mga hirit mo kay Tito Pipo, hindi mo pwedeng isagad. Nagbibiroan kayo tungkol sa age, ano, hindi mo pipiruin ang ano yan. Dahil Tito Pipo yan. Ang sinasabi ko doon sa mga kabataan, irespeto mo kung sino yung katrabaho mo. It doesn't matter kung nasa call center ka o hindi. Respeto mo siya kung ano yung privacy niya. Pader niyo yung dalawa. Kasi pag ginawa mo yun, ganun din siya sa'yo. Kung tamang tao yun.
Yeah. Kasi you always give respect to the people who's around you. Yun lang yung sa akin. Yung mga sa phone, yung mga 10 second na sinasabi mo na naniniwala, nasa sa inyo yan. Pero pag yung totoong buhay na, binabalanse mo lahat yan. At saka tandaan nyo, yung mga magulang nyo, enjoyin nyo yan hanggat nandiyan dyan. Yes. Dahil pag nawala yan, malulungkot kayo, matindi-tindi. Mana tayo doon sa next question ko. Oh. Since kasabi mo pa lang yun, kunyari, si mami mo, si Pukito, andyan, di ba? Sa inaabot mo ngayon, di ba? Ano sabihin mo sa daddy mo ngayon? Ay daddy mo, mami mo. Wala. Tanong ko lang palagi dun sa dalawang yan. Okay ba kayo? Ay, Yun lang, tinatanong ko sa kanila pala. Okay ba kayo? Ano kailangan mo? Si Papa, ano naman yun? Boy, pang gasolina ko. Okay lang. Pero, siyempre, dun sa stature ko ngayon sa buhay, kung nandiyan pa rin sila, yes. mas spoiled sila. Kasi, ang problema, nung time na nagkasakit ang daddy, ubus ako to. Ubus ako. Pero nilabang ko tatay ko. Pero ubus. Pero, okay lang. Okay eh. lang. Okay lang eh. Good fight. Oh, it was a good fight. Nayakap ko siya after, nayakap ko, nakakausap ko. Matatawa nga kayo, kausap ko tatay ko after 5 minutes, iba na naman ang pinag-uusapan namin, babalik na naman yun. Pero yung pa rin ang sasagot ko sa kanya, sinatsaga ko yun. Eh, nung nawala na, wala na ako kakulitan. Isipin mo, gusto niya tumakbong gobyerno, ako raw ang vice governor niya. Sasakyan ko yun, tol. Sasakyan ko yun. Sabihin ka, talaga? Kapag governor ka, nagkagawin mo. Depende sa vice governor ko kung anong gustong gawin. So ako masusunod. Pero pare, yun yung nilabang ko eh. Okay. Tapos ang mother ko naman, she passed away. Pancreatic cancer. Pero yun saglit lang. Pero nung namatay ang mami ko, April 27, birthday ko April 26. Sabi ko, ma, may lunch lang kami sa Batangas. Sabi ko, the next day, ako magbabantay sa'yo. Sabi ko, okay, bro. Diba, isa ko. Namatay ang mami ko 27 ng alaun. Mga araw. So sabi, alam mo yun, parang talagang pinalampas mo birthday ko, ha? Parang masaya ako sa birthday ko, ha? Mabait ang mami ko. Kaya yung mga kabataan, ibigay nyo gusto ng magulang nyo dahil pag wala ka na magulang. Oo, mami miss nyo yan. Ako, now, yung mother-in-law namin ng wife ko, stays with us. So, nung lumipat kami, naglagay kami ng isang kwarto para sa kanya. Sabi ko, ibenta mo na yung bahay mo, ma. Siya ka na. Sagot namin kung ano man ang kailangan. Hanggang ngayon, nasa amin siya. So, spoiled siya. Siyempre, siya na lang ang magulang namin. Dapat talaga, yan ang mga matutunan na enjoy nyo, bisitahin nyo. Yes. Always be there. Wala Labas naman nyo, masama eh. diba? Wala naman masama eh. Pag minsan lang, siyempre, mga magulang, paano magsalita yan eh, matatalas. Siyempre. Matalas magsalita dahil kilala kayo. Yung lakad nyo pa lang, palayo, alam niyan pag galit kayo. Alam niyan pag nagdadabog kayo. Alam din niya kung paano ka pindutin. Oo, alam niya yun. Alam niya kung paano ka tusok-tusukin. Pag nawala yun, yun lang yung ma-share ko sa mga bata ngayon. Brother, yan nakapatanong ng tanong sa akin. Sige. Ako na magtatanong. Okay. Kasi parang uneasy ka dito sa vlog mo eh. Oo nga. Vlog ba to o podcast? Actually, podcast siya. So pwede magmura dito. Pwede. Tang ina, kanina pa ako nagtitingki. Wala ano na dito. Ang tagal ko nakatira sa kanila, ang mga kapatid nito, si Lander Vera Perez, si Michael Vera Perez, si Pingoy. So, tapos si Joko. Si Joko Diaz. Nung mga bata tayo, naisip mo ba na aabot tayo sa ganito? Hindi. Ano inisip mo? Tingin ko dati, either mapapatrouble tayo, may mababaril sa atin, o baka may mangyari sa atin, sa mga kalokohan natin, or baka may makatapat tayo na hindi natin kaya. Hindi, di ba?
Diba? Lalo na nung, diba? Wala natin mag-usapan yun. Oo. Pero ang punto ko, medyo matagal na rin kami magkakasama. Pero Pinggoy is not my best friend. Pinggoy is a friend of mine, is a family of mine. Yeah. Pero ang talagang kadikit ko si Michael. Yan. Yung gitnang kapatid nila. Oo. Mike is okay naman ngayon. So, he's doing okay. Medyo, yun nga, that's why naging close ako sa pamilya nila dahil kay Michael Vera Perez. Si Mike, ang tawag ko doon si Iron Mike. Nung kabataan namin. Medyo... Mahilig yun. Mahilig yun. Mahilig sa gulo yun. So, palagi niya kasama. Oo. Actually, ito yung kwento. Konti lang. Konti lang. Bitaw mo Kami ni Lander, umiwas kami kayo ni Michael. Kasi nga, sumasakit yung mga katawan namin. Kasi ang gusto marati doon, bubugan. Gusto na. Diba? Ikaw, yun din ang gusto. Kaya sabi niya, kung sila parati magkasama. So, sa madaling salita, yun yung kabataan mapupusok. I know the youth understands it. Dahil yung ngayon, at least ngayon, may mixed martial arts. Yeah. Marami kayong papasukan na sport ngayon. Malalabas niyo yung galit niyo, yung rage, o kung ano man yung tinatago niyo. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, anong pinaglalaban mo? Ngayon? Oo. Actually ngayon, pinaglalaban ko sa buhay. Pag pinaglalaban ko ngayon, siguro, anak ko. Okay. Ilan taon na yung anak mo? 5 years old. 5. So, pagdating niya na 15, ito ka na. 60 na. 60 ka na, no? 60 na tayo, no? Halos 60 na rin tayo. Hindi ka natatakot. Natatakot. Di ba? Natatakot ka na parang anytime. Anytime. Plus, Hindi, sa pinagdaanan mo. Oo. Di ba sa pinagdaanan mo? Sige, kwento mo kung ano sa pinagdaanan mga mo. hindi nakakaalam, cancer survivor ako eh. Yan. Stage 4. Ayan. Inoperahan ako dito. Kaya medyo flexible ngayon. Pero dati pag nakita niya katawan niya, laki na katawan niya. Iba to. Si Baxi Machete dito. Sinoliloksin ng katapat dito sa basketball. Yun nga. And syempre natatakot ako minsan, di ba? Parati na sa likod ng utak mo, di ba? Yes. Paano pag bumalik? Paano pagka matigok ka? Ayan na kayo, ang pinakamatanda sa amin. Lander Vera Perez! Sumama ka dito. Halika rito. Pinag-uusapan namin si Pinggoy. Ako na ngayon ang nagpa-podcast sa kanya. Ayan. Parang men's room Diba? Diba? At saka bago couch natin. Kanta ka? Bago couch natin to. Bagong May saksakan sa gilid yan. Meron yan pang-charge sa gilid. Pwede uwi sa bahay to. Pwede. Masyado na maraming pera to si Pinggoy. Wala. Tinatanong ko kay Pinggoy, siya naman sabi ko, ano naman pinaglalaban mo? Sabi niya, cancer survivor nga siya. Natatakot siya. Sabi ko, how old is your son? It's 5. So, natatakot siya after 10 years. Paano? Siyempre, yun ang pinaglalaban niya. Sabi niya, hindi ko alam kung matitigok ako o ano, ganito, ganyan. Sabi ko, ganun din naman sa akin, tol. Dahil, well, actually, mga bata ko isang dami. So, yung si Ash, 21 na ngayon. Nakatrabaho ko na yung anak mo eh. Di ba? Ikaw, ano pinaglalaban mo na ngayon? Nandiyan dyan na si Manoy. Ha? Ngayon? Oo, kaya na Hindi ni ko alam mo Manoy kung yan. yung wish ko para sa kanya. Ano? Mas maging healthy siya. Kasi medyo healthy na siya eh. Oo, Healthy nga eh, di ba? Hindi, kasi Mahilig yung ka sa gamot soft ko naman, drinks. yung gamot ko kasi, actually, yung Predestone, yung gamot sa para hindi bumulwak yung mo, after chemo, yun nagpataba sa akin, sira metabolism. Ang hirap talaga. Pero coke pa rin ako. Oo. Bawal, ano ka ba? Oo eh. Hindi ka hindi baso-baso eh. Ba? Liter talaga eh. Ewan ko ba din. So, hindi naman litro, hindi naman. Pero pag Hindi man sinasama-sama mo, half liter lang. Pag sinasama mo, 1 litro din. litro din. litro na rin. Ikaw, Manoy? Pero ako ganun din ako eh. Actually medyo active ako sa basketball ngayon. Oo nga. Diba? Tapos nag-golf tayo pag minsan-minsan. Kasama ng mga tiyo namin. Tapos yun. Kasi eating healthy rin ako. Eh, doon si Manny mahilig mag-inom dati, di ba?
Lasing na siya tayo, di ba tayo umiinom eh. Siya lasing, tawa hangover, tataas ng buhok doon sa simbahan, no? Kahit nga bago mga magsimbang gabi dati, di ba? Di ba? Hindi na tayo natutulog, dire-diretso na. Diretso From yun. RD, dire-diretso na. Yun yung tingin ko sisingilin tayo in the future. Sana wag, pero sana, yung wala kang tulog, tapos umiinom ka buong... Hindi, bata pa naman kasi tayo. Bata pa tayo. Sana Michael, nagja-jogging, nag-yoshi. Papunta Unimart pa, wala bahay, papunta Unimart. Di ba? Dali! Hindi ko masindihan! Wala pa sa Unimart, galing bahay, di ba? Sa Valencia lang. Mali, pagod na ako. Ay, siya, hindi ka mapapagod talaga niyan. Wala ka ng question. Hindi, wala na. Wala na kung ikaw may question ka ba? Hindi, ang tanong Ano ko, ba pinag-usapan niya? kasing big time na naman ni Big Boy. Hindi. Iba yun si Boss Big C. Big B. Ano yun? Big! Idol. Salamat ko muna sa outfit mo. Your outfit for today. Out of the Mr. Big Boy Cheng, thank you very much. Hindi, binili ko to. Hindi ito Di ba, pakisama na lang mo. Hindi, oo nga, pero- Bibigyan ka rin niya kulay pula. Yun yung sinasabi, baka naman. Baka Diba? naman. Hindi. Model. Sa mga malalaking tao dyan, punta yung Secret Fresh. Marami dun. Boss Bigs. Hello. Pero pag gusto niya ng shoes, sa forma kayo po. Pag sa shoes. Pag sa shoes, sa forma kayo po. Anong masasabi mo? Sa mga kabataan, man. Di ba? Parang, Sa mga kabataan, anong mabibigay mo para Advice. Advice kasi ang hirap magbigay ng advice na hindi mo ginawa sa buhay mo eh. Oo. Ma-realize mo lang pagtanda mo. Pero kung meron man ako advice na dapat ginawa ko ng bata ko is mag-exercise kayo na maaga. Di ba, no? Di ba? Oo. Ang hirap kasi pag Pag start yung ko medyo... may edad ka na, tsaka ka Oo. mag-exercise, maghahabol ka eh. Iba talaga pag ginawa mo ng lifestyle na nag-exercise ka. Sabi nga ni Schwarzenegger, ang almusal mo, bakal. Si Arnold Schwarzenegger, ang almusal nun, tol, buhat. Nawala kang kain yun. Di ba? Almusal ko eh. Almusal ko pati sa... Buhat yung pati sa kaliwat kanan. Para fair. Wala, ang advice ko lang sa kanila. Ang advice ko rin sa kanila lahat live your life to the fullest. Yeah. Kasi pwedeng last day nyo na to. Hiram lang ang natin sa Diyos. Kaya, yan. Amen. Diba? Dahil napansin ko, ganda lang sapatos si Joko. Uy, unang-unang purchase ko to dito sa Forma. Ganda ng black pala. Pre-order yan. Pre-order to. Ganda ng Waterproof. Water. At saka lagi mo nakikita kasi sa labas, white eh. White. Diba? Ako white din yung akin eh. Good na pala ng black. Ganda na ganda. Kaya nga pala yung D4 ko para mapansin. Yeah. Hirapan na nga ako eh. Hindi ako ganito umupo eh. Kaya ni Manay yan. Oo. Paglabas ko dito, meron na ako niyan. Ayan. Oh. Magagandang Paglabas ko, meron na ako hiritan. niyan. Yan ang Diba? magagandang hiritan. Ayun. Bye guys! See you next vlog Tapos don't forget to hit the notifications and subscribe. Yan. Okay, bye. Si Ma'am Ara kasi, mula nung nag-guest ka dito, ma'am, yung business ko talaga, nag-thrive. As in, sobra nag-thrive. As in, Salamat. dati siguro, nag-times And your lucky 3. charm. Yes! Katulad sa aming mga datihan, like, datihan talaga. Nilalagay ko yung Anong sarili isipin ko. mo? Isipin ko, kunwari, ako si Pinggoy. Oo, mayaman ako, Hindi. ganyan. Ano yung pwede mong i-share na walang nakakaalam na parang secret mo. Oh my parang- God!